Sa tanan, lingay mong tapad, Ignas, salamat nga nakakaron. Walay magpalayo, kay kaybaw na mo nga biblikal man ano, ang mauwahi maguna. Kaybaw na mo siya pasabot ana, di ka man sa word. So at least kaybaw mo daan. Gisugdan ni Pastor Arinda. By the way, thank you kayo Pastor Arinda sa pagtubos pag February 1. Gitaytulan to ang sermon og New Heart, New Me. Ug tungod kay Love Month karon, ato ning padayunon. Ang atong title karon kabuntago naman na panagsaraw gabi. From friendship to love. Inimong tapad, from friendship to love. Dili may tungod ninyo ha, may tungod sa pulong sa Ginoo karon basin kilig-kilig na mo. Sungugon bitan ako si Rinda nga kaning kanta sa Hope of Glory ba paboritong Ma'am Rialo. Sayaw walay ansa na? Sayaw walay kilig-kilig. Review lang tagamay para atong i-establish ang foundation. Gisgutan ni Pastor Marlo og pag hisgot ani dito sa Israel pag tour na mo na curious ko maayo. Ug ako ning gitun-an pila ka adlaw og eksakto jud og na-bless ko og ako ning i-share sa ato ang tanan og sa magtanaw ani puhon online. Review ta sa four biblical types of love. Agape or unconditional sacrificial love or selfless. Ang kaduha, phileo or friendship, brotherly love. Katulo, storge or familial love sa family. Kaupat, eros, romantic, passionate love. So sa next slide, mao ni ang upat ka biblical types of love. Nagdapa mo Biblia, di ba? Nakasulti ko ninyo pag last Sunday nga sunod Domingo, magdana tag Bible, pero dili pa man ron Domingo, na-appearan sa screen. Pero ang partial, kinanglan, ablihin na to itong mga Bible. Ablihin ninyo sa John chapter 21. Ato nang basahon sa verse 1 hantod sa verse 19. Kung nakaabli na mo, ang heading dira sa inyong mga Bible kay Jesus appears at the Sea of Galilee. Natay mga picture nga ipakita, mga first hand yun nga kuha na mo nilang Pastor Marlo, Life Coach Brian. Nay picture dira atong ipakita palihog. Mao ni ang shoreline sa Sea of Galilee. Dili ni siya sea nga parat, dili lake, actual nga lake, tabang ni siya. Nagikan ang tubig ani konekta sa Jordan River. Ang source sa Jordan River gikan sa Mount Hermon, bukid na siya. Ice dito, naghilis, dagan sa Sea of Galilee or Lake of Galilee, dagan sa Jordan River kung diin gibaptize si Jesus ni John the Baptist, dagan hantod sa Dead Sea nga didto na trap. So sa next picture, mao ni ang atong kinakusgan nga dasi kay nga Pastor Marlo. Again na, ay natin mga video nga dili kay nako i-detail diri pero naa sa iyang Facebook account, makita na to dito. Sa next picture, mga nindot kay mga cellphone no, mga pina Marlene Soitado, nagkonektan ka sa South Korea sa bugnaw kay nga panahon. Pinakuan aesthetic. Mo ni ang Sea of Galilee. Sa next pa nga picture, dili ni dira sa Mactan Channel, ferryboat man na tawag Kuya Roy, no? Karang mapadung ta sa Per Ono. Sa next na picture, ang mentor ni Brother Paul, nagmuni-muni. Mo kailakin sana nagtalikod. Pautan na yung tapad, pautan na si Paul, kaila siya ni kinsa ni. Sa next na picture, nakahigayon mi og sakay sa boat, gitour mi sa Sea of Galilee. Sa next picture, nag-represent sa Philippines, ang taga-God of Glory. Muta na tagmubo kay nga video, mahitungod aning Sea of Galilee, ang compilation sa kuha. So palihog atong i-play kadali. Anda man yung Bible ha sa John chapter 21, kaya atong basahon after sa video. Na-folder February 11 sa desktop.
Sea of Galilee ang file name. Thank you. ברוך אדוני, ברוך שם קודשו. שבח השיר לו בהר ובעמק, שבח השיר לו גם אם קל או קשה, שבח השיר לו לבד או ביחד, השבח כמו מים, מטביע כל פחד. כל עוד נשמתי בי, ברכי נפשי את אדוני, ואת שם קודשו. ברוך אדוני, ברוך שם קודשו. שבח השיר, בין אם טוב לי או רע. שבח השיר, כי אתה בשליטה. שבח הוא נשק ולא סתם מילים, ושבח נריח עוד יפלו Okay, kana lang sama sa majority sa places nga mga tuan kay mag-worship dito, mag-share sa word ni God. Mahatag kog background aning Sea of Galilee. Ang Sea of Galilee kay significant nga place. Si Jesus dito niya gipa hunong ang storm. Dito ang mga isda nisod voluntarily sa mga net, sa mga fishermen. Sa next slide, mao na ang shoreline sa Sea of Galilee. Advance ako pahibaw, dili pa natin sigutan. Nganong naaan ni sa mga apostles nga naay ghost kay sa Sea of Galilee kay dali kayo mo usab ang klima, dali kayo mo ubos ang fog, muduol ug di nakakaklaro sa unhan ug kung naay magbarog dira sa dagat, maan yun nga ghost or multo. Sa next slide, ang Sea of Galilee also known as Lake of Gennesaret, Sea of Tiberias. Ang Sea of Galilee kay nahimutang ni 97 kilometers gikan sa Jerusalem. Kung mutan-aw mo sa right side ninyo na ay map dira, ang Jerusalem nara sa ubos. Kung naay Dead Sea dira nga blue, layo na siya sa actual. Pero kung biyahion na ang Jerusalem padung sa Sea of Galilee or sa Galilee region, sama na nga mobiyahe tagikan sa Lapu-Lapu padung sa Bogo, layo siya 97 kilometers. Ang size ani kay 19 kilometers long, 13 kilometers wide, 150 feet deep, lawom kaayo, ug below sea level 700 feet. Pero dili ni siya ang lowest sea level, ang Dead Sea, ang naa sa iyang tapad nga nahimutang sa Israel gihapon. So balik ta sa biblical types of love. Atong tangtangon ang storge o ang eros. Arita mo focus sa agape o phileo. Inay mong tapad, agape, phileo. Ibang uban naglisod na pronounce. So ready na yung mga Bible. Atong ablihon, John 21. Verse 1, after these things, Jesus manifested himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. Diba, Sea of Galilee, pero ang gisulti ni John, Sea of Tiberias. And he manifested himself in this way. Simon Peter and Thomas, called Didymus or Kaluha sa Cebuano, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, John, si James, and two others of his disciples were together. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we will also come with you. They went out and got into the boat. And that night they caught nothing. Wala jud, nothing. Verse 4, but when the day was now breaking, Jesus stood
on the beach. Yet the disciples did not know that it was Jesus. So Jesus said to them, "Children, you do not have any fish, do you?" They answered, "No." And he said to them, "Cast the net on the right-hand side of the boat, and you will find a catch." So they cast, and then they were not able to haul it in because of the great number of fish. Therefore, that disciple whom Jesus loved, si John, said to Peter, "It is the Lord." So when Simon Peter heard that it was the Lord, he put his outer garment on, for he was stripped for work, and threw himself into the sea. But the other disciples came in the little boat, ni apas lang, for they were not far from the land, but about 100 yards away, dragging the net full of fish. So when they go out on the land, they saw a charcoal fire already laid. Nanay uling, gihaling na, and fish placed on it, and bread. Jesus said to them, nato sa verse 10, "Bring some of the fish which you have now caught." Simon Peter went up and drew the net to land full of large fish, 153, and although there were so many, the net was not torn. Kung matanan mo, unsa ning isda, pangutanan niyo sa Pastor Marlo, amo ning gitilawan, tilapia daw, tilapia dyan. Verse 12, Jesus said to them, "Come and have breakfast." None of the disciples ventured to question him, "Who are you?" knowing that it was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them, and the fish likewise. This is now the third time that Jesus was manifested to the disciples after he was raised from the dead. Gikan na ni nga gilansang si Jesus, gi-crucify, namatay, gilubong, og nabanhaw. Verse 15. Og arita magsugod. Ano ta sa screen? When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" "Yes, Lord," he said. "You know that I love you." Jesus said, "Feed my lambs." Again, Jesus said, "Simon, son of John, do you love me?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep." Sa inyong pagtana sa screen, unsa inyong nabantayan nga gipang-highlight? Ang gisulti ni Jesus, naka-red letter, ug ang mga ang word nga love. Iatras palihog, Mereros, ang verse 15. Isulti si Jesus, "Simon, son of John, do you love me?" Tubag si Peter, "You know that I love you." Verse 16, mao gyapon, "Do you love me?" "You know, Lord, that I love you." Verse 17, the third time, katulo, he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep." Sa karong kagabion mo focus ta sa kaning naka-highlight og yellow nga mga word, puro love. Ang atong title unsa ganito, pangutan nimong tapad basta nakalimot na? From friendship to love. Unsa ganito ang duha ka Greek word sa love ang atong gibilin? Upat man to gikuha na tong duha. Unsa to gibilin? Agape o phileo. Ang katong mga English word nga love, importante kayo nga ato yun ning kuy-kuyon kung unsa jud ang, di ba, ang original text, balik-balik man ta na nga Greek ang pagkasuwat sa New Testament. So ako jud ning gisubay base sa gi-share sa pastora. Sa next slide, atong pang-ilisan sa original Greek word ang katong mga love. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you agape me more than this?" Unsa ganito meaning sa agape? Ibalik palihog, Mereros. Kuan ram ni tinabangay ram ni di man ta mo lisod-lisoron nga. Oy, di mo katubag. Ang agape unconditional. Usa lang na tulo man na. Pili na mo ko sa selfless, phileo, friendship. So nana balik ta sa katong verse 16.
Simon, son of John, do you unconditionally love me? Do you selflessly love me? More than this, tubag ni Peter, he said, you know that I phileo you. Unsay meaning sa phileo? Nahutan na si Jesus, Peter, do you unconditionally, sacrificially, selflessly love me? Ang tubag ni Peter, Lord, I love you, pero unsa man nga klase nga love? Brotherly love or friendship lang nga love. Ang agape sa Bible, mao ang pinaka-highest form of love. Mao na ang gibuhat sa Diyos Amahan sa John 3:16. Gipadala iyang bugtong anak, agape love na siya. Mangutana mo, nganong phileo raman ang gitubag ni Peter? Atong atrason, arita sa Holy Week or Passion Week, kapila nga, unsa ang gibuhat, nanay-klo, kapila, unsa ang gibuhat ni Peter ngadto ni Jesus? Kuyog sa manok, gidinay. So si Peter, sa iyang hunahuna, pagpangutanaan ni Jesus, kung sa ato nga term ba, ikog na ikog, Lord, maura dyan akong kaya, kay kibaw ka, nga gidinay ti ka, dili not once, not twice, kung dili katulo kahigayon. Pagpangutanan ni mo nga, Peter, do you love me? Unconditional ba mong pag-love nako? Ang iyang matubag, ang iyang maabot, kay kana rajud, brotherly love rajud. At least, honest si Peter. Mag-atag na nag-encouragement nato kung asa ta karon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, asa atong level. Unta honest ta, Lord, maura jud ni ang akong kaya nga buhaton para nimo. Maura jud ni kay bawo ka Lord nga napakyas ko, kay bawo ka nga nakasulti kog dili maayo, kay bawo ka nga nakakita ka sa tanan akong gipangbuhat. Kung ako ra sa kwarto, dili ko Christian. Kung ako sa church, Christian kayo ko. Kung naara ko dito, way nagtanaw, Lord, you know that. Maura dyan din naabot ni Peter, phileo, nga klase sa gugma. O inay mo tapad nga, bawal, judgmental. Mata, sam ni Peter, maura mo mahatag Peter. Wa may Peter pangan rin, no? Pedro, wala po. Pablo na ay Juan, na ay mga pangan. Dili ta mo judge dayon ni Peter kay naatay makuha karong kagabion nga pagtulunan nga gikan sa friendship kaning phileo nang adto sa tinuod yun nga love sa agape love. Verse 16. Again, giusban pa yun ni Jesus. Simon, son of John, do you unconditionally love me? Ang tubag ni Peter, yes Lord, you know that I phileo you. Ialaw lang ninyo nga, di lang takita mo, kuhan, kana lang yung mga word na ay sumpay na sa verse 15, feed my lambs, karon take care of my sheep. Kanilang sa yung mga Greek word para, kabaw man ta nga, kwanta sa time, apiki. Verse 17, ikatulo kahigayon, Jesus said to him, Simon, son of John, unsay inyong nabantayan? Unsay inyong nabantayan? Wala na'y agape? Nailisan og nangutan na si Jesus, do you phileo me? Do you love me with a brotherly love? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? Mo ni pangutana. He said, ang tubag ni Peter kay consistent. Pag permiro, ang sayang tubag ni Peter, phileo, kaduha, phileo, katulo, phileo. Ang pagpangutana ni Jesus, primero, agape, kaduha, agape, ang katulo, phileo na. Atong ikaw na itong unahon na, ano ka, no? Kung basahon lang tani sa English o sa Cebuano, gigumamba ko, balik-balik ko katulo niya, nasakitan si Peter kay Moragway pagsalig. Timanay nga, ato nang gidig o gi-excavate ang original dyan nga gisuwat, original nga word. Ang pagpangutana ni Jesus nga to ni Peter, do you agape me more than this? Atong pagkaon, isda, pan, komportable na daghang catch sa fish. O ni-response si Peter, yes Lord, you know that I
phileo you. Ang kaning murag dili kayo halata ba nga distinction kung i-English na to, love sa Cebuano, gugma. Jesus was asking Peter about agape sa pirmiro nga duha. A deep self-sacrificing, nakita na itong tanan, kay bawat tanan, usahay, mapulaan na ta, kay bawat na si Jesus gilansang sa cross, mauni nga klase nga love nga gihatag ni Jesus para natong tanan. Self-sacrificing love. Pero ang respond ni Peter kay brotherly love ra jud. Sa marang nga gingon ni Peter nga, Lord, nakoy affection, pagbati para nimo, I am your friend. Ato nakita nga Peter is not ready base sa ayang history sa pag-deny ni Jesus. Or nibati siya nga dili man ko angayan, unworthy man ko. Dili jud ko kaabot aning klase sa gugma to declare agape love for Jesus after his denial. Gi-repeat ni Jesus, kay bawat tanan nakadungog ta bag-o lang 3 times. Og sa katulo kahigayon si Peter consistent. Phileo, I am your friend. But sa katulo, kung atong nabantayan tanan o nagtanaw online, Jesus changes his question. Lowering it from agape, ang highest form of love, to phileo, brotherly love. Acknowledging where Peter's heart is. Kasabot si Jesus nga maura jud ni ang kaya ni Peter sa karon. Pero dili na human dira ang story nga, ay, kontento ra day sa Lord. No nga, brotherly love lang atong kuan. Kung sa sayon, tinamban nga Bisaya, tinaphaw lang ba, nga gugma para sa Ginoo. Domingo lang makita, mao na example sa phileo love. Walay ampo-ampo, dili agape, dili sacrificial. Kung aribe tag Miyerkules, di ba sacrificial, ang imong tapad, wa pa na panihapon, pero naa, di maan, mga signs, mga tidbits ba sa agape love. O sahay mo, ubos mo, phileo, kung mataligsik. Pero naadyo'y uban, birthday man ni Jodalo nga, pag Monday, nakadung ko nga, bisan daw bagyo mo, eskwela si Jodalo, agape love na para sa maestra. Bisan way klase mo, eskwela. Grabe yan nga ako, ano? Love, ang education, ang studies. Ang uban na to kay phileo raman, brotherly love raman. Kung walay bound, di mo eskwela. Kung nanagani post ito, nag-typing pa si Mayor Cindy Chan, may lagwa na dyan klase ron. Kontra dito, nakakaon na bantana niya, ikaw wala ka ni eskwela, phileo ra dyan imong love. Significant ni siya ang mga words nga atong gitun-an karon. Kaya nag-demonstrate ni nga gimit ni Jesus kung asa si Peter. Nakuha ninyo, si Jesus capable sa agape love, sacrificial love. Iyan na na-demonstrate. Si Peter, ani nga point, wala pa na-demonstrate. Pero gimit ni Jesus si Peter kung asa siya. Pero wala na kontento dira. Jesus is still calling Peter to a higher level of commitment. Pero nga wala lang gipangayo ba affection, brotherly love lang Peter ha. He was calling Peter to rise to the occasion. Maigson kani nga chapter publicly sa publiko at ubangan sa iyang mga co-disciples gi-restore ni Jesus si Peter. Lugmok kayo si Peter, gikan gud niya gideny ang magtutudlo. Pila ka adlaw unsa kay nagdagan siyang unahuna to move from friendship to agape love. Mga batanon, kung nalagan mo makuha karon palihog, ayaw lang ni nga point ha, basin kanira jud ninyo makuha to move from friendship to agape love. Basin mauna sa guni sa no, giwala na ni pastor. To move from friendship, friends naman me. Kasuwayan ako rong February 14. Mamalit na ka drag mga chocolate. Ma-broken heart ka. Na-miss ko man nimo, na-misinterpret. Kung nagani mo makuha, batanon ko ani nyo antibuok, ayaw ni nga point lang nga to move from friendship to agape love. A love that would eventually lead Peter to lay down his life for the gospel. Kung ato yun yung tiwason, hantod sa verse 19. Verse 19. Makibaw yun nga ang kamatayon ni Peter ni-reflect yun sa agape love.
Sa next slide, from friendship to agape. Mao na ba na? Okay, kana kato. From friendship to agape. Gikan sa phileo ni-level up a love that would eventually lead Peter to lay down his life for the gospel. Feed the lambs, feed my sheep. Naabot ra jud day ni Peter from friendship to love. Wala nagkutob na may meme no, as a friend, mao ra jud kutob, as a friend ra jud. By the time Peter reaches his ultimate destiny, gikan sa friendship ngadto sa love, kay bawat ang tanan nga na-embrace jud ni Peter, naabot jud niya ang agape love. Ug ang Bible mismo, ang tradisyon nag-ingon nga si Peter gimartir tungod sa iyang pagtuo og iyang gipili nga dili ilansang i-crucify pareha ni Jesus, kundi dili iyang gi-decide nga ilansang ko ninyo, i-crucify ko ninyo nga pabali. Kay dili siya worthy nga ilansang pareha ni Jesus. From friendship to love. Tugutin niyo nga mogamit ang mga word in this English. Yeshua, or Jesus, was asking Peter to love him the way God had asked Israel to love him with their heart and soul and might. Love the Lord your God with all your heart. Kato Deuteronomy 6:5. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Mauni ang gipangayo ni Yeshua, ni Jesus, ngadto ni Peter. Jesus was calling, iyang gitawag si Peter, Peter, kani nga klase nga love, covenantal relationship. Dili lang ng brotherly love, dili lang kutob sa disciple, dili lang kutob nga friend, but as a shepherd. Tagahumag pangutanan ni Jesus, feed my lambs. Someone who would feed the lambs and care for his flock. Ug na ko i-introduce niyo nga translation, pangutan imong tapad, ug pila ka book translation sa Bible yang nahibaw-an. NIV, Good News Translation, GNT. Pangutan na. Pila ka translation. Ang kuya guway na hibaw-an. Maon na itong i-workout karon 2026 nga natay gana sa word. NLT, New Living Translation, King James Version, NKSB. Naatay introduce karon na ay gitawag og CJB. Complete Jewish Bible. Dili Chinese Chinese New Year meron. Nga atong tan-aon, i-compare na to sa English, ang response ni Peter nga, yes Lord, you know I'm your friend. Atong makita kani nga translation, next slide ana onya, ang hesitant ni Peter nga dili jud nako kaya ang agape love. Phileo ra jud kukutob. O gi-highlight ang gap sa gipangayo ni Jesus nga sacrificial love o sa brotherly love, friendship love nga ma-offer ni Peter. Excited naman noon sa kaning CJB nga version sa Bible. Sa ato ipakita og atong basahon. Nay mo volunteer og basa pina-Jewish. After breakfast, Yeshua, Jesus kay bawat ana, said to Simon Kefa, Simon Bar, ang kaning bar kay son ni siya ang meaning. Bar Yokka, naman eh kanang pinakuan sa di na ko makuha ang H. Yochanan, Simon son of John. Dili John nga iyang co-disciple ha, John iyang pangan siyang papa. Shimon Bar Yochanan, do you love me more than this? Ang tubag, yes Lord. Pileo, you know I'm your friend. He said to him, feed my lambs. Nakuha ninyo, nakaapas mo sa point, sa agape sa Pileo. Natana si Jesus, do you love me more than this? Ang tubag ni Peter, yes Lord, kabaw ka nga amigo ta. Di ba kung na tayo amigo, love na to atong amigo? Pero kutobra sa amigo. Kung naay mugukon nyo nga ero, kung kinsa ay mahibilin, amigo mo, pero you know that I'm your friend, kuyugan lang tika magpa-injection, pero dili ko magpapaak. Nakuha ninyo ang kuhan?
Yes, Lord, you know that I'm your friend. 16, a second time, kaduha, he said to him, Shimon, Bar Yochanan, do you love me? He said, yes, Lord. Kibaw ka, nga amigo ta. Mura rin na kasi mong amigo ba? Brad, pwede mo hab kwarta. Okay, baw ko nga amigo ta. Pero sa karon wala jud, wala jud ko ako mismo mapikipot. You know that I'm your friend. Ikatulo, the third time he said to him, Shimon, Bar Yochanan, are you my friend? Nausap no? Dili na katong agape nga taas kayo. Giapas ni Jesus kung asa ra si Peter ana nga season sa iyang mahatag nga love para kan Jesus. Simon was hurt that he questioned him a third time, are you my friend? So he replied, Lord, you know everything. You know I'm your friend. Yeshua said to him, feed my sheep. Sa next slide, ang pangutana ni Jesus, dili itong paghukom ni Peter sa iyang current nga limitation. Again, pag-upa niya gidinay si Jesus, hesitant kayo siya, but to gi-challenge ni Jesus si Peter to grow beyond it. Maopo na ang gison, kita karon nga naa sa Wednesday recharge, Wednesday equipping, gi-challenge ta sa word ni God, nga gikan sa Phileo, Lord, as a friend ra jud akong mahatag nimo. So na ako'y problema, ma-discourage din ko. Ang kaning sacrificial love sa itong pagpangalagad, naatay problema, naata sa blessing o sa pagsulay, mo simba jud ta kay agape love man, sacrificial love man. Sakripisyo ta sa itong kuan, atong emotion, kung unsay sitwasyon nato sa balay, kung love na to, ang usa ka tawo bisan traffic pa, di ba? Apaso na to dito. Bisan mag-away mo nag-abot dito nganong apas man jud, paapas mo kuno kay traffic. Pero agape love, gi-challenge ni Jesus si Peter to grow beyond it, to become the shepherd who would embody agape love. Ang dialogue, pagstoryanay between ni Jesus ug ni Peter, dili lang ni historical conversation nga nahitabo dito sa baybayon sa Galilee, nga atong nakita ang picture o video ganina. Nagstorya ni para natong tanan, karon nga naglingkod, og nimo nga nagtaon na online, kay kasagaran, mahimo na, komportable na jud ta. Nga, ari lang ta sa dapit, sa phileo, sa friendship, affection, surface level faith, or pag Sunday, superficial, taphaw nga pagtuo, paghigugma sa Ginoo. Mao na nga kita nga naa karon na ay purpose ang Ginoo nga naata karon. Para kita pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kaya bisan saon na mo, kung andari, balik-balik og istorya, kung dili mismo, magpanlihok ang Ginoo sa atong kinabuhi, kay kita dili ta open, dili ta willing. Magpabilin ra jud ta aning taphaw, surface level nga faith. Og ang akong prayer para natong tanan, magsugod nato nga niya sa Wednesday karon, nga mo level up ta gikan aning phileo nga love para kan Jesus, nga musaka ta ngadto sa agape. Na ay problema o wala, mo simba jud ta. Aten jud ta prayer meeting. Amen. Challenge na natong parantanan. Kay usay ko ano jud ta. Maigo po ko ani. Phileo kutob ra jud taphaw surface. Jesus calls us to agape. A love that demands sacrifice, faithfulness, pagkamatinud-anon, and total surrender. Ang kaning agape love, morning highest kay demonstrate ni Jesus. O encourage ta nga level up. Inay mo tapad, level up. Ayaw pabilin sa phileo kay kuya na makuha na phile basin sa philera kutob. Sa next slide, hapit na tama human, mauna akong result today. Ug ang kaning nga passage, John 21, verse 15 to 17, nagpahinumdum ni nato karong kagabion nga si Jesus nitagbo, ni meet kung asa ta sa atong love para niya karon.
Pero kung asa ta naabat nata sa Phileo or nasa agape or nasa tunga-tunga or usahay mo ubos na sa Phileo, murdag mo dapig na sa yawa usahay, dili na brotherly love para kan Jesus. Gitawag pud ta to something greater, into a love that reflects His own. Ug ang pangutana, matud pa ni Erica, ang tanong or saying ko, ang pangutana, willing ba ta nga move on? Ingnan mo tapad, willing ba ka nga move on? Basta nahibilin pa ta, ninduta ato, no nga, pag 2019, kato na lang, di na lang ta move on. Pero maigsoon, ang constant radyod aning kinabuhi kay change. Kinahanglan ta nga move on. Move on, padong, gikan sa mere friendship into the fullness of agape. Sacrificial love, where love becomes action and sacrifice. Kung nag-pray ko nga ang pulong sa Ginoo abot sa tong kasing-kasing karon, duha lang to ka keyword, agape o phileo. Kung maglisod mo timaan ko namoy fish pan sa balay, namoy gapi, igo na namo patimaan sa inyo. Oy, agape. So, atong ido ko itong mga ulo, atong ning pasalamatan ng Ginoo. Lord Jesus, salamat sa mga pulong karon. Ginoo nga bisan sa mubo nga higayon, imo kaming gipahinumduman. Ginoo nga kung asa mi karon, imo kaming gitagbo, imong gimit. Ginoo, nakasabot ka sa mong sitwasyon, sa mong mga hesitant. Ginoo tungod sa mong mga past nga failures, sa mong pagtalikod, Ginoo, sa mong faith, sa mong love para nimo. Kung nagpray mi Lord, imo kabintabangan. Salamat nga naa mi Holy Spirit. Tungod kani dawat mi ni Jesus. Salamat Ginoo nga dili mi wala mi naginusara ni aning fight sa kinabuhi. Lord, among desire kaming tanan nga ni adiri gikan sa pinakabata hangtod sa pinakahamtong. Ginoo nga mo step up kami sama sa nahitabo sa kinabuhi ni Peter. Gikan sa friendship ngadto sa love, agape love. Salamat Lord nga nakay pagabuhaton imong gamiton ang matag usa diri Ginoo sa imong ministry. Ginoo nga kaming tanan nga ni adiri karon mahimong example, mahimong modelo sa among mga kaigsuonan diri sa God of Glory. Ginoo nga karon 2026 kaming tanan Ginoo magdungan og tikang gikan sa brotherly, sa friendship, gikan sa taphaw lang nga gugma ngadto Ginoo sa sacrificial, sa love nga nay action. Ug salamat Ginoo sa mga praise report nga among madunggan karon. Salamat Ginoo sa nahibiling nga oras karong kagabiyon. In Jesus name, amen and amen.